Committee on Justice and Human Rights hearing is hereby resumed. Committee Secretary, do we have any new resource persons that would have to be, that you would have to administer their oath? Yes, Mr. Chairman, our representatives from the DOJ. And, Please rise, yung mga bago lang ngayon. Please raise your right hand. do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Thank you. Please be seated. During the last hearing, to refresh the memory of all those persons here, and as per records of this committee, we conducted 2 hearings. The first one was inside the Bilibid prison. The second one was likewise inside the Bilibid prison for the reenactment. During the last hearing, it was intimated, no, not intimated, but it was voiced out by Gerald Katapang, the Bucor head, that a Board of Inquiry report will be out soon, and it will be conducted thoroughly by the Bureau. May we ask the head of the Bucor kung tapos na itong Board of Inquiry? Your Honor, Mr. Chair, good morning. Good morning to everyone. We have already submitted the Bucor inquiry to your office last night, and the details of which was already forwarded also to your office today, because there are so many annexes, sir, na i-submit na po sa office nyo. Yun lang, wala po ata ako nung annexes. I just have here, yeah, I'm sorry. Just here the summary. Perhaps the Office of Senator Padilla should likewise be furnished a copy of the same. Committee Secretary, may kopya kayo? Nabigyan na si Senator Padilla. So to recap, nagkaroon tayo ng unang pandinig sa Bucor, pangalawa ay reenactment. At itong pangatlo ngayon, bibigyan natin, kagaya po ng sinabi ng chairman noon, nung unang pagdinig, bibigyan natin ng pagkakataon bago natin alamin muli yung mga pangyayari ng pagkakataon si General Katapang, in the interest of fairness, to present in a nutshell the plans and programs as well as remedial measures which are being undertaken even before this incident and most especially after this incident relative to the prison reforms that he would be advocating. Ito yung pagkakataong sabihin mo, banggain mo yung nangyari, ito yung pinaplano mo bago pa mangyari, pagkatapos mangyari, kung ano yung mga reformang ipapatupad mo sa Bucor. This committee will give you a maximum of 15 minutes to do the same. And it will likewise serve as a prelude to what you will be presenting during your budget hearing. Patunayan mo sa Committee on Finance ng Senado na karapat-dapat na madagdagan o ma-maintain ang pondo ng Bucor para sa susunod na mga taon ay hindi na maulit itong mga ganitong mga pangyayari. Manapay, dapat maging matagumpay ang Bureau of Correction sa ilalim ng iyong panunungkulan. General Katapang, you have the floor. We have your ear for 15 minutes. Please proceed. Unless, Senator Padilla, you have an opening statement. I'm sorry. Wala po. General Katapang, you have the floor. Mr. Chair, Your Honor, good morning again. As a background, the last You can use you can have a slide presentation, you can have a video presentation. i-verbalize ko na lang po. Verbalize na lang. Opo. Una ko sa lahat, sir, meron na po rin akong sinabit sa inyo na kung anong gagawin ko for the next 5 years that I have to address the problems of Bucor. Una sa lahat, sir, unang-una, 1973 yung huling Go ahead. 1973 po yung huling kulungan na pinagawa. At yan po ay pinagawa pa po ng tatay ng ating Pangulo na President Marcos Jr. Ang nagpagawa po niya yung President Marcos Sr. 50 years po yan. Kaya po nagpatong-patong yan over the years. Ang kasya lang po dyan 12,000 o 12,000. Ngayon po, 51,000
500 na po kami. So almost times 5 na po ang laman ng Bucor. Akala ko 30,000 lang. Ang 30,000 po, yun lang po sa New Bilibid. Can you believe it? Tama. Pag sinama nyo po lahat, yung pati kasama yung mga kolonya na congested din, aabot po siya kami ng almost reach, baka bago matapos itong buwan na po, 52,000. Kasi po, nung umupo kami, nagpapalabas kami ng 500 monthly, ang pumapasok naman sa amin, 1,000. So, at the end of the year, 6,000 po yung additional na inaasikaso namin na PDL. At ito po ay related lahat, almost 70 to 80% drug-related. And then po, may bago naman pong kabanata yung Bucor, no? Na in 2013, nagpasa po ng batas para i-address po lahat ng mga problema ng Bucor for the last 50 years or at that time 40 years. No? Ang problema po dito, ang nangyari, malalagyan po ng mga regional prison pero wala rin naman pong naibigay na pera. Kaya ganun pa rin, umabot po rin po tayo sa 51,000. Pangalawa, nung create po itong batas na to, ang sabi doon sa batas, lahat ng pwedeng o gustong mag-uniforme, nag-uniforme. Mag-uniforme na. Kaya po, yung mga civilian dito na nakapag-college graduate, nag-apply ng trabaho, binigyan kagad po ng ranggo ng lieutenant colonel. At ang iba po dito, prinomote po ng general. No? Parang nag-pass lane. Pero sa military po o sa uniform personnel, ang initial rank dapat lang po, kung technical ka, kapitan. So talaga pong na-fast track lahat. Kumbaga wala namang alam pa paano magpatakbo ng kulungan, nabigyan ng posisyon dahil dun sa batas na yon. Nung nailabas na po yung implementing rules and guidelines para ma-implement ito, natapos po ito 2019. Ang problema po, yung mga nag-apply ng 2013, na sinabihan sila, within 5 years, dapat ma-comply nyo para ma-validate yung position na pinagkukuha nyo, 1,400 po ang invalidated. Kaya po, yung mga tao ng Bucor na dapat nagpapatakbo ng Bucor ngayon na may mga ranggo, invalidated po sila. No? Sa totoo lang po, ang nagpapatakbo ng Bucor na may ranggo at karapat-dapat na validated ng civil service, sasampu. 6 po dito mga technical officer at 4 lang po at talagang mga officers na mismong umahawak ng mga PDL. No, kasi yung technical officer, mga nurse, doctor, yun po. So ganun po ang minana nating problema. Bukod pa dyan, yung kultura po doon sa loob ng kulungan na hindi naman po nagbago dahil nga po walang sense of duty, no? Kanya-kanyang diskarte, no? Na dumating na po sa punto na ang pinaka-penultimate na nangyari po, yung nag-take over po ako, napatay na po si Percy Lapid dahil doon na rin po nanggagaling yung mga middleman, kung sinong iutusan na para ipapatay isang tao. Naging sentro na rin po ang Bucor. Aaminin po natin yan na yung mga mismong nakakulong dahil laganap ang paggamit ng cellphone, sila po yung middleman din sa drugs. No, sabi nila, kung mahuli man kami, unang-una hindi sila basta-basta makakapasok sa amin dahil kontrolado ng Bucor ang pagbisita. So, pati po yun, nahawakan po nila yung drug problem kaya pag nagte-testify po ang PIDEA, NBI, sasabihin nila, dito po galing ang transaksyon ng mga drugs. So yan po, lahat hinarap ko. No? Sabay-sabay ko pong hinarap yan. And then of course, nung pumasok naman yung previous administration, 2019, hindi naman po nagkaroon ng ganap na pagbabago sa Bucor. Ang kabaliktaran po ang nangyari, nagdala po siya ng tao niya, mga 70, na galing sa labas, galing sa
sa ibang ahensya, sila po ang nagtayo ng kanilang grupo o kanilang kumbaga kabal o kanilang kung sindikato. Ano ibig sabihin nun? Nagtayo ng grupo, hindi consistent sa batas ng 2013, walang Opo. in-apply na civil service rules? Opo. Paano makakasweldo yun kung hindi... Kasi po galing po sila sa isang ahensya ng gobyerno. Diretsuhin mo na, sino Sa tinutukoy mo? BJMP po sila galing. Sinong tinutukoy mo? Si DG Bantag, yung dating DG. So nagtayo siya ng sariling grupo. Nagdala po siya lahat na sabi niya, tao. hindi ko mapagkatiwalaan kayo, pasensya na kayo. So these were detailed, these were... Opo, tinanggal po sila lahat sa posisyon. hindi po, paano sila nakapasok? So dapat yun may concurrence. Si Convent po, Yun, si Convent. O Mr. di, Chair. meron din prosesong dinaanan. Pero po, nung dinala sila dito, mga ranggo lang po nila, mga tinyente, kapitan, pinapromote po sila ng colonel at saka general. Dahil po ang posisyon na inoccupy nila sa bagong batas ng RA 10575 equivalent to that position. So hanggang ngayon, ay nandun pa sila. Natanggal po sila nung pumasok ako. Paano natanggal? Pinangunahan mo yung pagtatanggal o Ang una po, puso nagbitiw? nirelieve ko po lahat ng tao ng BJMP. Binalik ko po sa kanilang mother unit. Pero nga po, dahil nga sa 3 taon silang, itong mga tao naman dito sa Bucor, 3 taon din na hindi naka-floating. So pagpasok po ng mga nakaupong mga Bucor, doon naman po ako nagka-problema. No? Ang sinalo ko pong problema, nung pagpasok ko noong October 24 last year, nagsalita po yung mga PDL na, Sir, pwede po ba kaming magsalita na? Kami po yung mga pinagsasaksak, ito yung mga sugat namin. Tapos yung mga Bucor employees din na correctional officers na pinagugulpe ng previous administration, lumabas rin sila, nag-file din po sila ng kaso. Ako naman, na-discover ko na nag-iwan ng pera ng 1 billion, pero hindi naman po pala natapos yung project. Pero What you're saying here is that there were lapses during your predecessor's time that led to your present predicament. Eh di ba trabaho mo na iayos, ipagpatuloy kung may tamang ginawa o Kaya nga hindi po. dapat ibintang lahat doon sa nakaraang administrasyon ng Bucor kung ano yung pagkakamali ngayon. Yun ba ang gusto nating palabasin ngayon? ang sinasabi ko po, Mr. Chair, hindi naman nagbibintang ako. Iyon lang po ang minana kong mga problema. Sa 50 years na nandyan ang Bucor, hindi nagpagawa ni isang kulungan na bago. Pero may sinasabi kang naiwan na 1 bilyon na sino ngayon ang magdetermine, magdedesisyon kung saan gagamitin, ipagpapatuloy mo ba? Medyo malaki-laki yung 1 bilyon. Nag-retrieve po rin ako ng Bureau of Inquiry at kaya nakapag-file po kami ng plunder case kay Bantag. Pero ngayon po, kausap namin yung mga nagpagawa niyan, mga kontratista. Sabi nila, Sir, tatapusin po namin yan kahit lugi kami. Pero Ano ba yung gagawin nga? At least siguro you will be aided by COA reports, Opo. audit reports. Hindi naman yung basta-basta, ito mali ang ginawa mo. Kailangan to may basihan. So, ano ba yon? Ito ba yung hinukay doon na malalim? Ano, yun ba yung 3 sinasabi pong mo? buildings po na pinagawa sa Palawan, sa Davao at sa Leyte. Nag-allocate po ng 300 million. Hindi po natapos. Pero nakubra na po yung almost 1 billion. Pati sa CIW at saka sa San Ramon. Nakubra na po yung pera, pero 50% lang po ang natapos na mga building. So, pag natapos ito, sabi mo, tatapusin din ng mga kontraktor, makakaalwan ba? Doon sinasabi mong 51,000 ngayon, na dapat ay 12,000 lang. Makakaalwan Mga po, PDL? Mr. Chair, mga 5,000 po ang maililipat kung matatapos po yung mga building na yan. Yun naman pala, kailan matatapos yun? Yung isa po, baka end of the year. So, ang pinipresent mo ngayon na reforms ay itutuloy nyo yung mga ginawa dati. Opo, Sa itutuloy po. Yun naman pala. So, kailan inaasahan natin na matatapos ito? Hopefully po, yung 2 building,
matatapos this year, pero yung isang building po talaga yung kontratista, wala nang talaga Leyte and Palawan. Palawan at Davao po, Davao, Mr. in Chair. Leyte hindi na matatapos. Hindi na po kasi wala talaga pong pera na may lalabas yung So contractor. at least 2/3 matatapos. Go ahead. And then nga po, ito na po yung mga ginagawa ko ngayon. Ina-assess ko po yung capability ng Bucor kasi wala pong doctrine, wala pong organization structure, walang training, wala kaming leadership, wala kaming personnel na qualified at of course, most important, yung facilities. Pero kahit ganun pa man ang nangyari, kapag transfer na po ako ng PDL na 1,000 sa Iwahig at saka sa Sablayan, at nagta-target pa rin po ako na maglipat ng 4,150 na PDL next year para sa ganun maibsan ang problema sa maximum. Nung umupo po ako, nakapagpa-release na po ako ng 5,600 PDL, no, from November 2022 to August 2023. And then po, nag-dismantle na po ako ng Cobol na 2,812 doon sa lahat po ng building ng New Bilibid Prison sa maximum. And then nagpagawa na po ako ng General Order, Comprehensive Administrative Machinery for the Bureau of Corrections para po magkaroon ako ng kapangyarihan na supilin at parusahan lahat ng mga kawani na hindi susunod sa mga naaayong batas para bantayan at siguraduhin ang security ng mga PDL. Nag-initiate na rin po ako ng cashless policy kasi wala na pong pera na iikot siguro sa pinaka-maagang panahon by end of September po. Lahat po ng pera ngayon dyan magiging cash coupon at lahat na maaabutan na may perang talagang tunay na pera makakasuhan. And then nakakuha na po ako ng assorted contraband na 3,292 various types of contraband. Ang karamihan po nito 10 firearms na 45, isang 40 caliber, may isang granada, may mga yung homemade shotgun, no? At marami pong mga cellular phone 252, yung electronic devices 180 at shabu, no, na marami po kami nakukumpiskang pera rin na almost 149,743. General, matigil ko kayo. Sa shabu po, sa illegal drugs, mga ilang kilo na pong shabu ang nahuli ninyo? Wala po pong, hindi po abot ng mga 200 grams po, worth of mga 2 million na po. Kasi nasabi niyo may perang nahuli. Opo. Siguro yun yung bunga ng transaksyon. Patuloy niyo ba bang pinapabulaanan yung pinakita ng first hearing na video na involve yung isang hopya na dineliver na may shabu? Opo, kasi po Still maintain that? mini-maintain That po never namin happened? na That was not inside the Bucor premises? Opo, Mr. Chair. Kasi po hindi talaga lulusot yung ganong kadaming laki ng shabu na bloke-bloke. Ang makakalusot po, Mr. Chair, ang usong-usong ang ginagawa po ngayon, kaya po humingi rin kami ng tulong sa inyo, yung condom, pagpaumanhin na po, nilalagay po doon lang shabu. Yun na Tapos yun ang first ilalagay hearing. po sa puwerta ng mga babae, hindi naman po namin pwedeng kapkapan yung mga babae, makakasuhan naman po kami ng human Pero yung rights. pong shabu na ipinakita yung video na pinakita na nilagay doon sa ube, hopya, hindi totoo? Hindi po totoo yun kasi pinasalungalingan din po nung dalawang PDL na nahuli, sabi na sila po yung gumagawa ng sachet, nagre-repack. Melvin ba yun? Opo, sila po nagre-repack pero nung prinisenta po naman doon, sila po yung wala naman pong mga tato yung nakita sa So, video. walang nangyayaring repacking ng shabu sa Bucor? Ganun po ba? Hindi po ako makasigurado niyan kasi po nahuhuli pa rin namin. Nahuli Pailan-ilan. pa rin. Kasi Opo. kung walang nakakapasok na marami, na malaking volume, ay walang gagayat-gayat na maliit na Opo. magiging sachet na shabu.
So may nahuhuli pa rin ho May sa Shea? nahuhuli pa rin po, kaya lang na, yung nga po, yung pinaka-latest po, Mr. Chair, yung mga kalapati, yung mga bata o mga bisita nila may dalang itlog, i-incubate doon. So after so many years, so many months, mapipisa. Tapos palalakihin, tuturuan yung mga kalapati maglipad-lipad doon sa paikot. Pagdating naman ng mga bisita nila, ibibigay yung kalapati. Tapos matututo na yung kalapati bumalik doon sa kanilang mga pugad. So, So, balikan ko po ulit. Yung nabanggit nyo kaninang amount is just 2 million pesos worth of shabu. Yung pa lang. Sa opo. panunungkulan nyo. Pero yun nga po, may utos pa rin po sa akin si Secretary na hanapin pa rin yan. Yung mga, at patuloy po kami. Lahat po ng lugar sa Bucor, hinahalugog po namin. Meron pa po kami mga target na iba ay kakalkalin po namin talaga isa-isa. Kaya, Ongoing pa ho yun. Opo, So, masasabi nyo pa ho, hindi pa rin shabu, drug-free ang Bilibid. masasabi ko po, totoo po. Kaya talagang kailangan namin yung mga gamit na hindi talaga mga medyo kami kamahalan Go po. ahead with the presentation of the contrabands apprehended. Opo, ngayon dahil sa nangyari sa nakatakas po to si Kataroha, maistrikto na po kami sa pagkokolekta ng garbage truck, fire truck, ambulances kasi nga po wala na po tayong ngayon po ang sigarilyo po ngayon doon 7,000 na isang pakete. Pero may nakakalusot po ang isang stick 70 pesos na po ngayon. Kasi talagang napakahirap na ng supply. And then, of course, yung drugs po, tuloy-tuloy po kami nagpapadrug test sa mga PDL. At may nahuhuli pa rin naman Ang po kami. sigarilyo ho, kontrabando. Opo, bawal po yung sigarilyo kasi hindi na nga po sila kumakain ng maayos. May Tapos, nagbe-vape ho, vape. wala pong vape. Pero Kontrabando nung rin, unang ratsada po namin, marami po kami nahuli. Nung pag-upo ko po, marami nakuha na vape. Kontrabando rin ho, Kontrabanda po po. Kasi pwede pong lagyan nyo ng marijuana, doon na yung magiging nila. And then of course, yung yung guarding system, dinoble na po namin yung guards. Inutos ko na lahat ng lalaki na nagtatrabaho sa opisina, i-relieve muna sa trabaho, i-assign sa maximum compound. And then marami na rin po kaming ginawang mga quick wins. Pero ina-admit ko, baka nasobrahan ako ng pagmamalasakit sa mga PDL natin, kaya naman po naabuso nila yung ating pagmamalasakit sa kanila. Dumating po ng punto talagang kailangan pong baklasin talaga yung mga kubol nila, wala silang privacy, pero pagagawan po natin sila na sabi nga po ni Senator Robin, wag ko raw puputulin yung conjugal visit at family visit. So tuloy-tuloy pa rin naman po yun. At yung sinasabi nyo rin po na dapat si General 3 steps ahead, yung idalaw po na sinasabi nyo na iniwalay ko na po yung mga isang lugar na lang po yung idalaw na laptop at litaw na po ngayon yung mga kung mga silid nila o cubicle nila, kitang-kita na po, palalagyan na rin po ng CCTV para sa ganon kahit nandun sila sa loob ng mga kwarto nila, nakikita po sila. And then of course, meron na po kong dinevelop na 5-year development plan. I submit ko na po kay Secretary Boyeng Rimulya at for approval po niya. And then, of course, hindi naman po natatapos yan dahil malaki po ang nakaatang na problema o challenges pa sa Bucor kasi bukod sa 13 o 15 regions po tayo, meron lang po kaming kulungan na 7. So, meron pang 6 na lalagyan ng region at ang balak po talaga namin, umalis na rin dyan sa Muntinlupa dahil napaikutan na po kami ng mga mayayaman na subdivision, nagiging worry po nila dahil anytime na magkaroon ng konting paggulo sa loob, nababagabag po sila. So dumating na po talaga ang punto na kailangan umalis na rin po kami dyan.
Kaya't naghahanap po kami ng lilipatan north of Metro Manila and south of Metro Manila na hindi tawid dagat. Kasi po ngayon, ang nililipat namin sa Iwahig, bagamat napakalaking lugar yan, 28,000, malayo po kung tiga Metro Manila ka o tiga Ilocos region ka, malayo ang magiging bisitahan. So Sa pulisiyang iyong nilalatag ngayon, yung distansya ay nagsisilbing balakid dahil sa iyong pagtitimbang ng kung sino ang mas bibigyan ng pabor, yung karapatan ng mga kamag-anak na bumisita sa mga PDLs as against yung sa karapatan naman ng mga nasa labas na lipunan na maging secured at may kapanatagan ng loob, lumalabas sa pulisiya mong nilalahad na mas matimbang itong pagbisita kaysa doon sa kapanatagan, peace of mind noong mga nasa labas ng preso. Ganun ba, General? at timbang, Mahirap timbangin yan. tinitimbang po maigi, kaya may mga sumusulat sa akin na, Sir, wag mo niyo pong ilipat yung aming kamag-anak kasi kami tiga Ilocos, kung dadalhin niyo po sa Palawan, napakalayo po. Kaya po, ina-assess pong maigi, pero kung wala naman po siyang dalaw for the longest time, nararapat lang. Pwede siyang mailipat sa ibang lugar na hindi naman malayo dahil hindi naman siya, wala nang malayo, malapit na lugar dahil hindi naman siya po nabibisita. Minutes to... Ito na po ang buod ng aking report. Nagsubmit na po ako sa opisina nyo at nagsasubmit rin po ako kay lahat ng mga members po ng committee. I hope na maintindihan nyo po yung malaking sitwasyon na iminana ko dito. Pero hindi po ako nawawalan ng lakas ng loob dahil alam ko kasama namin kayo at tutulong po kayo sa amin. Dahil kayo na rin po ang nagpasa ng batas na yan, umaasa po kami na bibigyan nyo naman po ng konting lakas at para ma-implement po yung batas na ginawa ninyo. Dahil dalawa pong batas ang ginawa nyo sa Senado. Unang-una, RA 10575 na sabi nyo, regionalization, at yung RA 119228 na sinabi nyo, magpatayo kayo ng supermax para yung mga drug lord, lahat ng masasamang tao, dadalhin nyo sa supermax para hindi po makagulo sa ating bayan. Yun lamang po at maraming salamat po. Yung sa Supermax, sang-ayon ka doon. Ang problema lang, walang pera pa. Opo, sangayon po. Actually po, na-implement na po yan. Pakonti-konti, kung may pera po akong natatabi, katulad po yung nilipat ko yung mga drug lord sa Mindoro, po, nailipat ko po 500 na mga drug lords. So, malaking bagay po yun. Malaking bagay po kasi madidis pa nilang mga organisasyon at mga plano nilang maglipat ng mga drugs. Sa ngayon po, maging ang kumiting ito ay naguguluhan sa iba't ibang bersyon na lumalabas. At itating ng Cogeo, Antipolo, nakapunta ng Angono. Pangalawang bersyon, pagkatapos ng pagdinig na siya ay yung unang pagdinig kasi wala pa siya, nasa labas pa siya. Kung nasaan man siya, siya lang nakakaalam pa noon. Yung pangalawang pagdinig, ito na yung sinabi naman niya na siya ay sumakay sa ilalim ng truck. At siya ay lumabas, suot yung orange t-shirt, bumaba ng C6, naglakad muli, nakarating ng lalawigan ng Rizal. Pangatlong pinag-uusapan natin dito, yung petsa. Yung unang sinabi, nakalabas siya ng 14, 15 ng Hulyo, taong pang kasalukuyan. Pangalawa, yung sa sinasabi na niya ay July 6. Na ngayon, nakita ko yung report habang ikaw ay nagpipresent kanina, ang sinasabi version ngayon na lumalabas, sang-ayon na rin sa mga sinumpaang salaysay ng nilalaman ng Board of Inquiry report ay July 14. Pangapat, na gusto nating malaman tamang bersyon, ang sinabi niya doon sa reenactment natin
ay sumuot siya doon sa may compartment malapit sa propeller sa ilalim ng truck pagdaan ng L300 na Kiko King ba yun? Anong pangalan nung Mang Kiko. At sinabayan niya, pumasok siya, nakalabas. Ang sabi niya, walang salamin sa ilalim ng truck para siya ay masilip. Sa dami-dami na nabasa kong salaysay, merong mga Bucor guards na nagsasabi, gumamit sila ng salamin. Merong Bucor guards na sinasabing hindi sila gumamit ng salamin. Meron namang CCTV footages na di umano. Sana maipakita nyo ngayon, maipakita nyo sa committee ito na nagpapatunay na wala talagang under chassis mirror. So sa lahat ng versyong ito ay talagang napakagulo at masalimuot. Sa salita na rin ni Michael Cataroha ay mahiwaga. Yung po yung ating hihimayin ngayon kung sino ba ang nagsasabi ng totoo. I understand from the committee secretary kasi kanina dalawa lang po yung nanumpa na karamihan po dito sa part ng Board of Inquiry report which was furnished this committee. For instance, the sworn statements coming from Ronaldin Alfaro, PDL Kiambao, PDL Dillera, kasabay na rin po yung CO2. Ano ba ibig sabihin ng CO2? Correctional Officer 2 Jimenez, Correctional Officer 2 Emily Spedilla, Correctional Officer, and so on and so forth. Eh, karamihan po ay wala dito. Meron pang isang salaysay dito na hindi rin pinanumpaan. Tama ba yon, Comsec? Hindi naimbitahan itong mga nilalaman ng Board of Inquiry report. So wala dito yung nakatalaga doon na tamang-tama doon sa pagtakas ni Cataroha, eksaktong nakalib naman siya. Nakalib siya simula na wala si Cataroha at nung bumalik siya, doon din yung pagtapos ng kanyang leave of absence. So wala dito si Darwin Madarcos, si Chief Inspector Darwin Madarcos. Wala, nandito rin kaya si Chief Inspector Purificacion Hari. Ayun. Nanumpa ka na, ma'am? I think you should be seated here. Pwedeng bigyan pa natin ng isang upuan. You're a vital cog of this report. At siguro kung naandito si CO2 Silverio Combate. CO2 Silverio Combate. Wala. Nandito po ba si CO1 Guain Abante at CO1 James Antaran? Andito ka? Nanda kayong dalawa. Lumapit-lapit na lang kayo doon sa likod. Mahalaga rin po yung inyong salay. Sigurado ito. Si PDL Quirino de la Cruz. Nandito siya. PDL to eh. Kasi lahat nung yung sinabi ni Cataroha, pinabubulaanan naman ni PDL de la Cruz. Ang sabi ni PDL de la Cruz ay bukod doon sa merong salamin, ay meron din ginamit na K9 sa ilalim ng truck. So, Comsec, hindi nyo naimbitahan si PDL Quirino de la Cruz. So lahat ng ito ay magpapakita ng iba't ibang salaysay, conflicting, and perhaps inconsistent at the first glance to this committee. Nandito po ba si CO1 Jefferson Agnas? Wala rin. Yun lamang yung nabanggit ko. What about CO1 Hawk Joko Marapaw? Wala rin. CO1 Arian Villar. Lapit ka rin dito. Humilera ka na doon sa dalawa. What about CO1
CO1 Nico Namuco. Sumilera ka na rin doon sa dalawa. CO1 Nico Morente and CO1 Alexander Gidong Jr. Ayun. Hila-hilera na kayo dyan. I'm sure, Comsec, nakuha mo yung mga pangalan? Kung hindi, ibibigay mo sa akin mamaya lahat ng mga pangalan kung sino yung present at sino yung wala. Ito si PDL Jefferson Flores. Nandito? Wala. Iba naman itong sinasabi ni PDL Flores. Ang sabi niya, yun na rin ng truck ay hindi taga Bucor, PDL na rin. Ang pumunta sa ilalim. Ay lalong gumulo itong istorya nito. Wala dito si PDL Silvestre, Jefferson Flores. Ang nag-inspection ng truck sa gate 4 ay PDL din. Ay, ibang usapan na yon kasi ng bagong 300 tao galing sa ibang lugar para palitan yung 700 na tao. Ay hindi po kakayanin ng 300 na palitan yung 700. Kulang nga. Kaya lumalabas dito, napakaraming undermanned instances na kulang yung bantay. Kasi inalis mo yung 700, pinalit mo yung 300. Wala, sa kalahati yon 350. So baka ito yung tinutukoy ni PDL Jefferson na siya na rin daw po ang sumuot sa ilalim ng truck para mag-check. So lahat pong ito pag-uusapan natin ngayon. Comsec, can I have the names that I have just mentioned and please administer the oath. Pati si Ma'am Hari. Pakikuha lang yung pangalan at tapos paki-administer yung oath. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Mr. Chair, the oath has been administered. Simulan po natin. Salamat. Umupo kayo. Balikan natin po yung, hindi ko alam, sa dami nyo kung saan ako magsisimula ngayon. Very juicy po lahat itong mga state. Ano ngayon si Michael Cataroha. May ginamit ba ang salamin sa iyo natatandaan? Paki-open ng microphone. Wala po. Walang ginamit na salamin. Opo. Paano man nasabing walang ginamit na salamin? Nagtatago ka dun sa ka ba nakatingin? Sa baba po. Sa Lupa po. Sa lupa, sa karsada? Opo. Kung meron po silang inamit, makikita po nila ako sa ilalim. Hindi ko maintindihan. Kung meron po silang inamit na salamin, makikita po nila ako sa ilalim. Makikita ka. Gusto ko ipakita yung larawan na kuha ko sarili sa cellphone ko. Pakita natin. Technical. Ako na yung photographer dyan. Nung reenactment, kumuha ko ng larawan. Can we, flash that? Yun. Can you enlarge? Pwedeng, hindi, pinaliit nyo pa. Hindi yan. yung una-unang litrato. Tingnan mo, balik natin doon. Yung sa pinakita mo naka-side view siya. Paano mo yung una. Yan. Saan ka nakatingin? Sa karsada o sa taas? Ha? Yan ba yung baba o langit yung tinitingnan mo? Yung sa baba po yun. Sa baba yan. Opo. Pakita yung pangalawang larawan. Next slide. Ano yung kinakapitan mo? Propeller? Chassis po. Ha? Chassis. Chassis. Hindi mainit. Hindi po. Pero nung lumabas ka sa truck, sabi mo, ang sakit ng likod mo, tapos ang init. Di ba? Kumama po sa bakal yung liit po eh. Okay lang yung bakal, hindi nainit. Hindi po. Kahit walang gloves. Opo. Okay. Pangatlong larawan. Ito na yung kuha ko ng litrato eh. Ayan. Hindi ako kumuha niyan. Isa pa, yung isa. Yan, ako yung kumuha nito. Ito yung gamit yung salamin, under chassis mirror, kitang-kita pag naka-orange. Opo. So walang ginamit na salamin. Wala po.
Pinaninindigan mo yon. Opo. Pero yung mga dati may ginagamit. Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Opo. Okay, malalaman natin mamaya yan. Balikan ko si CO2 si Edmond Pangilinan, nandito ba? Wala. Comsec, akin na yung listahan ng kinukuha kong pangalan. CO2 Kalalin. CO2 Kalalin. Wala dito? CO2 Dawdawon. Taas ang kamay? Wala rin. Akala ko nandiyan kanina. CO2 Arian Joy Villar. Ayun. Pwedeng pakabigyan ng mikropono si CO2 Villar. Paano yan? CO1 pala, CO1 Arian Joy Villar. CO1 Arian Villar. Gumamit ng salamin o wala? Sa ano po namin sa during daily routine po, Your Honor, na pag sa trabaho po namin, SOP po talaga namin, Your Honor, na gumamit po ng salamin that time. Tanong ko, yung specific instance nito na July 7, may pumasok na garbage truck, may lumabas din the same garbage truck. Ang nakalagay dito, bumaba si CO1 Villar sa sinumpang salaysay dito at sinilip nila yung inside and outer and underneath portions of the truck using an under chassis mirror. Apparently, ikaw ito. At tanong ko, gumamit ka ba ng under chassis mirror? Your Honor, ako po yung nag-escort ng truck pero hindi po ako yung nag-search nun, Your Honor. Bakit nakalagay dito sa sinumpaang salaysay mo? Can I get Annex AA? Pakita. So, hindi ikaw ang nag-search. Yes po, Your Honor. Sino ang nag-search? Si CO2 Kalalin po, Your Honor, and si CO1 Habal po, Your Honor. Nandito sila? Nandito po si CO1 Habal, Your Honor. Nasaan? Ba't tinatanong ko kanina? Ayun, ikaw pala. Administer the oath, Comsec. Lumapit ka na rin. Bitbitin mo na yung lamesa mo. Uupuan. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Mr. Chairman. Sino ang gumamit ng under chassis mirror ng salamin? Ikaw, teka, wala nang mikropono. Mamaya, Comsec, ikaw na yung upo doon. Yes, Sino sir. ang gumamit? Ikaw? Yes, sir. Security protocol po yung paggamit ng... Oo nga, alam natin yung security protocol yun, procedure yun. Ngayon dito sa itong specific instance na ito na nire-enact natin na pinag-uusapan ngayon, sino ang may tangan noong salamin na may tangkay sa ako ilalim po- ng truck? Ako po, Your Honor. Ikaw. Yes, sir. So paglabas ng truck, tinusok-tusok sa ibabaw, sino yung nagtusok-tusok? Sa loob na po yung tinutusok, sir, sa DMU, sir, sa loob. Sa loob. Yes, sir. So pagdating doon sa labas noong gate na yon, merong CCTV ron bago lumabas pa ng isang gate. Ilang kayong may hawak noong, ilan yung ginamit na salamin na may tangkay? Bali, isa lang po yun, Your Honor. Isa lang. Your Honor. Ikaw lang ang may hawak? Yes, sir. So, umikot ka. Sino nagsusupervise sa'yo? Supervised by CO2 Kalalin, sir. Nakatuwang ko rin po sa pag... Si CO1 Arian Joy Villar, nasaan? Bali, siya po yung nag-escort papasok, sir. Papasok ng? Yes, sir. Hindi, tinutukoy natin ngayon, palabas na. Yes, sir. So, siya yung nag-escort, papasok. Yes, sir. Ikaw naman sa palabas, ikaw yung bantay doon. Yes, sir. Kami So, po yung... hawak-hawak mo yung salamin na may tangkay
May nakita ka? Wala po, sir. Umikot ka? Yes, sir. Itong tinuturo ko ngayon sa screen. Ito, ako may hawak ng tangkay niyan eh. Nung reenactment tayo, nakita ko orange oh. Pwede bang expand yan? Palakihin pa. Lakayan mo pa. Ayan, zoom out. Ayun. Wala ka nakitang ganyan? Wala po, Your Honor. Wala ka nakitang, hindi yan. Yung aking kuha, hindi ko kuha. Ayan. Wala ka nakitang kulay orange. Wala po. Saang anggulo ka pinasok mo yung may tangkay na salamin? Sa harap? Sa makina? Hindi lang po sa, paikot po yan, Your Paikot Honor. ka. Yes, sir. So, habang hawak-hawak mo yung truck, I'm sure, meron kang yabag na tumutunog. O kaya, kausap mo yung katabi mong, sino kasama mo? Si Otto Kalalin, sir. Si Otto. Pare, wala naman ako nakikita rito eh. Ganon, nag-usap ba kayo? Bali, ikot po kami, sir. Ikot. Sabay kayong dalawa na ikot. Bali, alternate. Palibot po talaga, sir. Ikot. Tapos sa Yung likod, parang sa likod, sir. Sa likod. sa likod, sa harap, pati sa makina, Yes, sir. siguro. Paikot po. Ilang ikot? Counterclockwise? Yes, sir. Ganun. Sa lubungan o... Oo. Parang yung aeroplano, pag lilipad, naikot mo na yung piloto. Sa baba. So, umikot ka, ilang beses? Bali, isang ikot lang po yun sa lubungan kami, sir. Wala kayo nakita. Wala po. Michael, magsabi ka ng totoo, umikot sila, 2 beses, salubungan, counterclockwise. Alam mo yung counterclockwise? Yung ikot, pakanan, pakaliwa, salubungan. Wala ka narinig na. Wala ka narinig na nag-uusap. Wala po. Wala ka nakita sa salamin o meron? Wala po. Nagsasabi ka ng totoo? Opo. So, pag ikot nila, dapat kita mo yung tangkay na yan, no? Kasi kita ka. Opo. Kikislap yun. Kasi, anong oras to? Baga po. May suminip naman po. Naulan o may araw? May araw po. May araw. Kung may araw yan, medyo nagre-reflect pa yan. Pagpasok yung sinag ng araw ay naaaninag doon sa salamin, may reflection. Wala. Wala po. Hindi mo nakita anong pangalan mo ulit? CO1 Alba? Habal. Hindi mo siya nakita? Si CO1 Cesar Ellis Sar Habal. Wala po, Your Honor. Hindi. Yung tinatanong ko si Michael. Sorry. Wala ka Wala nakita yung sapatos nila, yung boots na itim. Meron po no. Ako, suminip po sa ilalim. Ako, kanina po. Sumilip sa ilalim. Opo. Ako, wala po silang inamit na salamin. Sino nakita mong sumilip sa ilalim? Hindi ko po alam kung yun o bitiin po yung suminip eh. Basta may suminip po sa ilalim nun eh. May sumilip sa ilalim. Kasi kung Opo. PDL yun, naka-orange yun. Yun po kasi masyadong nakita. Ay, kilala mo ba yung si PDL de la Cruz? Hindi po eh. Sige-sige rin? Yun po kilala yun eh. Hindi mo kilala? Opo. Kasi ang sinasabi ni PDL Quirino de la Cruz, siya raw ang nag-inspeksyon noong oras na yon. Si O1 Habal, pinapayagan niya ba ang PDL na sila rin ang mag-inspeksyon? Your Honor, bali sa inner gate, sir, bali PDL po yung katunayan. But nagsisearch po kami sa outer na, sir. Taga. Sa inner gate, katuwang nyo ay PDL. Yes, sir. Okay. Itong pagkakataong ito, merong PDL kayo nakatuwang? Yes, Inner sir, gate? meron, sir. Sino? Hindi ko lang familiar, sir. Ha? Hindi ko po ano yung pangalan ng mga nasa loob, So sir. bakit nagiging katuwang ang PDL sa pag-iinspeksyon dahil kulang sa tao? Ganun na rin siguro, sir, kasi bali ang pinalitan namin is 700, sir. Bali, 300 Teka. lang. Policy, ano na to eh. General Katapang, hinahayaan ba ho ang mga preso na sila, ito, sinabi ni CO1 Habal, na katulong na rin ang PDL mag-inspeksyon. Are they authorized to do this? Chairman. Yes, Chairman, Senator Padilla. opo, mag-comment lang po. Excuse me po, General. Nung panahon po namin, Chairman, talagang kami po yung mga barangay tanod. Ang tawag po doon ay inmate custodial aid. Meron po talaga nung panahon po namin. Mga barangay tanod po yun, lumalabas na mga barangay tanod.
PDL din. Opo, inmate. Naka-orange din po yon. Hindi po. Kami po noon ay nakamaong na jacket na meron pong inmate custodial aid po ang tawag sa amin dati. Kasi Membro po ako noon. Opo. yung Senator Padilla po is not under investigation here. Pero tatanungin ko po anong kulay ng kasuotan nung PDL na nakita mo, Michael Cataroha? Naka-Bucor din? Opo. Nakaano po siya, PDL nag-uniforme ng Bucor? Hindi po, nakasakakos po siya eh. Nakasakakos, nakapalkalong po Bucor. Teka, Yung una teka. po nakita ko, ano. Yung una po yung Kasi kumilit. nakatingin ka sa karsada. Yung una po yung kumilit. Kasi nakita ko Paano po mo yung makikita yung uniforme noon? Kung yung nakatingin ka sa suot po nila pantalon. Paano? Yung suot po nila pantalon sa sapatos. Ano yung suot nilang pantalon? Nakaunay brown po. So, uniforme ng Bucor. Opo. So, hindi, sabi mo kanina, PDL yun Hindi nakita po mo. alam kung PDL or Bucor. Kasi po, dalawa po sila kumilit eh. Yung isa po Bucor, yung isa po, yung una kita kasi parang PDL po yung isa eh. Meron talaga. So, sabi ni Senator Padilla, nung panahon daw nila, bilangguren kasama sa pag-inspeksyon, pumapasok sa ilalim kasi baka maduman siguro yung uniforme ng Bucor, pasuot-suot sa ilalim, magrasahan, mainit, may putik, maalikabok. So, CO1 Ellis Sabal, ano ba nakasama mo? Bucor o preso? Bali sa inner, sir, may katuwang kami na gaya na sa amin ni Senator Padilla, sir. Katuwang namin yung ICA, sir. Bali kami. Tapos pagkatapos, bago lumabas yung truck, sir, bali ipapacheck namin sa kanila, sir. Tapos pag okay na, sir, itatawag na ng desk officer namin, sir, na magbibigay ng info sa OPCEN, sir, Operation Center, bago tsaka po ilalabas na po namin yung truck. So sa pagkakataong ito, nandun ka sa inner at pumunta ka rin doon sa outer, doon sa palabasan ng gate 4. Hindi po, bali sa outer lang po kami, sir. Hindi, kanina kasasabi mo lang yung inner, may kasama kang preso eh. Wala po. Ha? Sa loob lang po yung sa inner po ang mga ika. Bali, may gate po yun. Doon po kami sa labas nun, sir. Saan ginamit ngayon yung under chassis mirror, yung salamin? Yes, sir. Sa labas, sir. Sa labas. Yes, sir. Nandoon ka? Yes, sir. Kadalawa kayong Bucor personnel. Sino yung pangalan? Kasama ko po si Otto Kalalin, sir. CO2 Kalalim. Kalalin, sir. Yes, sir. Hindi ito nakasama general sa investigasyon? Si CO2 Kalalim. Hindi siya nakasama doon sa Bucor inquiry? Kasama po, Mr. Chair. Pero wala akong kopya nung kanya nandito lamang si Nico Namuco, si Alexander Gidong, John Mark Alba. Hindi ko nakikita yung... Kalalin, tama. Ang sinasabi rin ni Kalalin ay merong salamin. At sinasabi ni Kalalin na ang sinasabi raw ni Cataroha ay kasinungalingan. So, ang tanong dito, may salamin ba o wala? Michael, Wala po. wala salamin. Opo. CO1 Habal, may salamin? Meron, sir. Merong salamin. Ayun, kung sino dito ang kasi kung meron talaga, ibalik nga natin doon sa akin, yung kuha ko, hindi ko, kasi kuha ito. Yung kuha, yan, kasi kuha ko yan eh. Cellphone ko yan, nasa cellphone ko pa hanggang ngayon yan eh, nung reenactment natin, ako mismo ang kumuha niyan. Kitang-kita doon sa, kung merong salamin, kitang-kita talaga kung nandoon si Michael. Sinasabi mo kasi, Michael, na kaya mo na ipasok ka agad yan, pasok ka doon sa kabisada mo yung ilalim ng truck. Opo. Kabisada mo yung ilalim ng truck. Di ba, Michael, nung araw nagtatrabaho ka sa gravel and sand? Opo. Ayun. Ang ginagamit ba nung panahong yon nung nagtatrabaho ka doon, dump truck din? Opo. Di ba mga gravel and sand, karamitan lalo kung malalapit na construction site, elf? Malalaki po yung sa amin. Panuwiner po yung amin eh. Ha? Panuwiner po yung amin. 10-wheeler. Opo.
Ano yun, graba, lahat na pahinante ka ron. Opo. Dito ba sa Bilibid, may nagdi-deliver din sa iyong pagkakaalam ng gravel and sand? Wala po. Wala. Opo. Di ba may mga construction din doon? May Bago lang, kasasabi lang ni General kanina na Bago lang po kasi ako merong nun mga pending construction na naiwan si General Bantag na hindi natapos. bago lang po kasi ako nun eh. Kasi may mga nagsasabi, tumakas ka sa gravel and sand. Kakalikat ko na po kasi ng maximum nun eh. Ha? Wala po ako alam sa ganun eh. Wala kang alam. Bago lang po kasi ako eh. Matanong ko si Madam Hari. Ma'am Hari, ano kayo dito, nababanggit lagi kayo. Ano po ang naging katungkulan nyo nung mga panahong 'yon? Good morning po, Your Honor. Morning. Ako po yung kasalukuyang OIC Camp Commander nung mga panahon po na yan. Kayo po ay dati na o bago lang? Bago lang po akong napunta sa assignment na Simula po kailan? simula po nung April 12. Una po muna naging Commander of the Guards po ako noong March 23, 2023. That's my first time po na babae po ang naging camp commander ng Maximum. Yung ganong trabaho, hindi ko minamaliit ang kababaihan at maraming mga kababaihan na talagang magaling, competent at minsan mas magaling pa sa ilang mga dating kalalakihang namumuno. Pero kaya niyo po yon. Sino po Medyo nagtalaga sa mahirap. inyo? Sino po ang nagtalaga sa inyo? Si Superintendent Aro po ang nakapirma po sa order ko. Hindi po si Jail Inspector Angelina Bautista? Katabi nyo ngayon? Hindi po, Ha? Your Honor. Kasi ang pinalitan yon si Inspector Lucio Guevara, tama? Yes, Your Honor. Pinalitan nyo siya at di umano nung nangyari ito walang duty keepers. Yes, sir. Yes, Your Honor. Bakit? Opo. Di ba ikaw ang nag-a-assign ng duty keepers? Ang Commander of the Guards po. Kasi noong time pong umupo po ako bilang Commander of the Guards, OIC po, ay inalis po ang SPU and yun pong keepers. SPU po yung Security Patrol Unit po. Yan po, sila po yung umiikot sa Maximum 24/7 po. And yung pong mga keepers, sila po yung mga guards na nag-maintain po ng peace and order sa loob po ng brigada po. Kailan po inalis yung mga yon? Nung nag-assume po ako as OIC po ng Maximum, Kailan po yon? April 12 po, Your Honor. So, hindi nyo sinabi na bakit inalis? Kung ibabalik, mas makakatulong sa iyong panunungkulan? Kinabahan nga po ako. Kinabahan kayo? Bakit? Kasi po, wala na pong SPU and keepers. Wala na pong magmi-maintain ng peace and order sa loob ng Maximum. At bilang babae po, mahirap po sa akin mag-maintain ng ganun. So, kinakausap ko po lagi yung Commander of the Guards. Ako po kayo ang Commander of the Guards. Nung March, Kinakabahan kayo sa personal yung seguridad. no, yung pong seguridad ng Preso. Maximum po. Dahil wala na nga pong SPU, wala na rin pong keepers. Paano po yung peace and order doon na ko-compromise po, Your Honor? Kaya kinakausap ko po yung
aking Commander of the Guard, si Madarcos po, Inspector Madarcos, na galing Palawan, na palagi mag-inspeksyon ng maximum at i-request din po na kay Ma'am Angie, nung time na yon, siya po yung aming NBP Chief Superintendent, na ibalik po yung keepers and SPU. Kinakabahan kayo kasi baka may mangyari. Opo. May nangyari ba ho? Nung na nagpatibay ng inyong pangangamba? Wala naman po, pero may nangyari po nung eto po yung kay Kataroha. Then after July 17, na-relieve po akong OIC. Bakit po kayo na-relieve naman? Dahil nga po sa Pagkatakas niya. Opo. And then mga after 3 days po, I think it's July 22 or 20 po, sumunod naman po yung riot. July 20, nag-riot. Opo. Hindi ko po matandaan kung July 20 po. Pero siguro po mga after 3 days po akong na-relieve. Ito po ba yung riot na involve yung, kung tama yung pangalan na alala ko sa ulat, yung Peter ko? Peter ko, Hindi, Melvin? hindi po. Iba po. Iba yun? Opo. So, noong na-relieve kayo, saan kayo napunta? Una po, sa escorting. And then after 5 days, at present po, nandito po ako ngayon sa BISEC, Ano po ba yung BISEC? Bureau, Basic, Bucor Security, and Escort Command po. So, mas maaluan yung trabaho nyo. Yes po, ma'am. Sir, Your Honor. Nakalagay po dito sa inyong sinumpaang salaysay, nung panahon nyo, wala nga talagang duty keepers responsible for securing the entire prison facility. No security patrol unit to conduct regular searching operations, roving patrol, inspections, to maintain peace and order as part of security measures. That the approach in managing PDLs in the maximum security compound was due to the leniency of Jail Inspector Angelina Bautista in her capacity as acting superintendent. So, yung po ba dahil do sa mga bagong pulisiya ni Ma'am Bautista na sinasabi nyo? Kasi binanggit nyo rin dito na yung authority and influence of Jail Inspector Angelina Bautista were absolute and exceedingly dominant during making her time, that during that time making the camp commander, kayo ngayon, irrelevant. Yes, Your Honor. Ano ibig sabihin nun? Baliwala na yung katungkulan niya doon. Parang ganun po. Kasi po si Ma'am Angie po yung nagpaalis ng SPUN keepers po sa mga dormitories. Natanong ko si Ma'am Angie, you're still under oath kahit na-relieve na kayo ron. Bakit po ba napunta doon sa sitwasyon na pinaalis na yung SPU po. SPU, Security Patrol Unit, nung panahong yun? Kaya luluwag nga no, magdudulot nga ng sitwasyon na mag-iisip. Siguro, Michael, nakapon na ka ba nung sa panahong yon na medyo lumuwag-luwag nga? Nabawasan yung bantay, nag-isip ka na, ay, pwede na tumakas dito. Maalwan-alwan na rito, nababawasan na. Meron ka ba na, nung nabuburyong ka na? Opo, maluwag po no, after pasok mo nun nila, maluwag po. Wala akong email, wala akong SPU. Kaya sabi mo, siguro inisip mo, ay kaya ko ng takasan ito. Lumuwag na, ganun ba? Hindi po. Hindi, pero ano yung ibig sabihin ng maluwag? Wala akong baban kayo na mga Bucor sa loob. Wala akong email. Sa loob ng, Sa maximum po, wala akong email. hanggang ngayon? Hindi ko lang po alam. Ba't siya ka ba nakalagay ngayon? Sa RDC po. Okay, so noon, ilang linggo yon na walang keeper? Mga 2,000 lang po muna email nun eh. So meron ka ba, di ba, tinanong kita nung huling hearing kung nag-usap-usap kayo na pupuga kayo, sabi mo, may mga naririnig ka rin
uusap-usap, mahiwaga. Yung ba kaya ang dahilan? Kaya isip yung iba na madaling tumakas, ay wala na, keeper. Hindi po. Hindi. Pero pinanindigan mo ba yung sinabi mo noon na may mga nag-usap-usap ding iba na kaya natin tumakas dito? Na nag-usap-usap kayo, may narinig ka, yung iba hindi nakabalik, yung iba... Opo, meron po. Oh, Meron po ko na mga kwento na may wala po yung maximum. Yung iba, na mahiwaga. opo. Oh, gana yung maximum. Opo, yung iba lang po nakakakas. Kaya hindi na lang po nakakabalik. Meron mga nakatakas, di na nakabalik. Opo. Paano mo nasabi nakatakas? Baka naman Ano lang po kinukumbaraw po Minapakay na lang po pinapatay na sa labas o sa Opo. septic tank. Kalabas. Ano po alam kung kalabas. Ay, yung septic tank, narinig mo yon? Hindi pa po. Hindi. Alam mo naman yung septic tank, ano yon? Poso Opo. Negro. Opo. Alam mo kung saan yung septic tank doon? Hindi po. Hindi mo alam kung saan yung septic tank. So, nakarinig ka ng sitwasyon na may mga nakatakas na hindi na nakabalik. Opo. Ayun. So, mga kilala mo rin yon? Hindi po. Mga narinig ko na po sa mga kami-kami. Mga ano? Narinig ko na po sa mga kami-kami. Pag liwanaan po ako. Na hindi na nakabalik si ganito. Opo. Ma'am, pakipatay yung microphone. Ma'am Angie, ano po yung dahilan? Bakit inalis natin yung mga keepers, yung mga duty keepers, at yung SPU, Security Patrol Unit? Mr. Chair, Your Honor, good morning po. Regarding po dun sa pagka-relieve, una po, yung sinasabi po nilang 700, nung pong mag-take over siya as camp commander po ng maximum. Hindi po 700 actually po yung, hindi ko po alam sa admin kung ilan po yung na-relieve. So nag-take over po sila kung, if I can recall po, mga 300 plus po sila na nag-take over po doon na bago. Ngayon po, sir, when it comes to the designation at saka po positioning of personnel po sa inside the maximum, hindi po ako nag-i-issue po ng order. Hindi po ako gumagawa po ng duty detail. Sila po yon, ang commander of the guards at saka po yung camp commander. Yung pong na-relieve naman po na SPU, na members po ng SPU, yun po yung mga nangangaroling kahit hindi po Pasko. Yun po yung mga under investigation po na sinasabi namin. Yan po yung nire-report po ng mga PDL natin na hinihingan po ang bawat commander. Kakatok po kasi yung mga yan Nagro-robbing po sila. Yan po yung nirelieve po namin nung panahon na nandun po ako. So, yung pong sinasabi nilang nirelieve ko po lahat yung keeper at saka SPU. Ang nirelieve po namin, yung pong mga under investigation. So, pag po nirelieve po namin yan, pag narelieve po yan, may mga tao po, inherent duties and function po ng isang camp commander na mag-designate po ng mga tao na ilalagay po niya, kapalit po nila. Kasi po ako po... Yung maglalagay ng kapalit ng dorm keeper, ng security patrol unit. Commander of the Duty guards po, keeper. sir. Tapos po, aprubahan po yan, dumadaan po yan sa camp commander, papunta po sa amin, para alam lang po ng admin na eto na po. Sinasabi ni Ma'am Hari na wala daw, nakapalit naman. Kaya lumuwag. Pinatutunayan din ni Kataroha na kulang nga yung mga nagpapatrol. Wala rin naging dorm keeper. Kaya nakaisip yung iba. May mga naririnig-rinig din siya. At pati siya mismo ay nakatakas. So, totoo ba na napakaluwag mo at ito ang naging dahilan ng ganitong sitwasyon? Kaya tayo nandito ngayon When it comes to maluwag, sir, for the information of everybody, sir, ako po yung NBP superintendent. I oversee the maximum, the RDC, the medium, and the minimum compound. Lahat po yan, sir, kumpleto po yan ng staffing pattern na sila po yung nagpe-perform na duties and function. Hindi ko po duty yung maggawa po ng duty detail ng mga tao po nilang ina-assign. Pero siguro duty mo rin na siguraduhin yung nasa staffing pattern is being complied with. May laman ba talaga? Itong nakalista rito na CO2, CO1, ito ba talaga nakaposte roon?
Yung pong duty detail, sir, hindi ko na po pwede pong i-oversee po yung duty Si alin ang detail. ino-oversee mo? Yung pong halimbawa, sir, gaya po Yung nito. nasa ibabaw noon. Yes, O, so, gaya po nito, sir, yung nangyari pong Oh. takasan. Actually po, nakuha ko po yung information na nawala si Kataroha, July 16 po ng alas 12 pasado ng madaling araw. So, ang ginawa ko po, being the NBP superintendent, tinext ko po si Camp Commander, hindi niya alam. Kaya nga po siya na-relieve eh. Hindi po niya alam na may nawawala ng PDL. Kasi hindi nag-report sa kanya yung OD. So pumunta po siya, malakas ang ulan, hindi po... Officer of the Day, si Combate po. Nandito po sa on record po yan, sir, 12:21 a.m. ng July 16 nang mag-report po yung CTOD, yung Communication Management System po namin sa Bucor. So, being the NBP superintendent, tatawagan ko po yan ang mga camp commander. The same with the medium, the minimum, the RDC. Ganyan po yung ginagawa ko. Pero po yung paghawak po ng tao nila, sila na po yun. Parang ako po, kumbaga po sa PNP, ako po yung provincial director, sila po yung chief of police. Sa sinasabi mo ngayon, nakadelegate na kina Ma'am Hari, bahala na sila kung gagawin nila yung trabaho nila, pero dito sa kanyang sinumpaang salaysay, sinasabi niya na yung iyong kaluwagan ang nagdulot nitong insidenteng ito dahil wala ngang SPU, walang dorm keeper at lahat ng kanyang panahon doon ay naging irrelevant na rin at wala siyang control. Ma'am Hari, ano masasabi mo doon? Maghihiraman pa kayo ngayon ng mic. Sige, ma'am. Sige po. Yes, Your Honor. Lang, ano? Pwede ba, technical, bigyan na natin ng tigi-tigi sa microphone itong mga ito. Nakakahiya naman tayo. Marami pang mic. Bakit ang uniforme mo, kakulay mo na rin ng PDL? Ano ka ba, technical dito sa Senate? O dito ka sa atin? O sige, sa committee ka pala. Baka nalilito na rin ako. Baka mapasama ka mamaya doon pag uwi nito si Katarawa. Yan lang po natin. The hearing is suspended for 2 minutes.